Kaugnay sa maling banta sa kanyang buhay, makausap natin si Ginoong Atong Ang. Good morning, Atong. Yes, good morning, Arnold. Opo. Sino yung source nyo na planong si Secretary Aguiat Espero na kayo ay ipapatay? At sa anong dahilan yan? Well, yung kahapon, yung naipaliwanag ko kahapon. Oo. Yung nagsimula lang yan, last 2 weeks ago lang yan. Nung pumunta nga ako nung nasigura sila mag-raid na NBI sa Isabela. Tapos yung nag-raid ng mga NBI, sinasabi nila, kasi marami rin naman tayong mga kaibigan niya sa ibaba, pati sa PNP, sinabi nila, sinasabi sa akin, Mr. Ang mag-ingat kayo, mag-ingat lang kayo. Yun lang. Tapos, nung magpunta ako sa Cagayan nga, Cagayan de Oro nung last Saturday, para magstabong doon sa Congressman Onadia, nung dumating ako ng Sabado, medyo may mga napansin na nga ako doon ng mga ibang movement. Tapos, nung Sunday ng umaga, may tawag sa akin na Bus 82 na kasamahan nila Corpus, iba siya yung Bus 82 na mga kasama nila. Corpus ng PCSO. Ng PCSO. Sabi sa akin, basta itong, nasaan ka? Sabi ko rin. Sabi ko na nasa Cagayan ako. Sabi niya, alam namin, kung pwede lang, umalis ka dyan, huwag ka tumuloy dyan, bumalik ka na agad. Kasi meron tikira sa'yo dyan. So, ginawa ko, hindi na ako nagpakita sa mga tao doon, sumakay na lang kami sa Innova, dumaretso na kami, nag-hire na lang ako ng Innova, tumuloy na kami sa airport. Tapos, pagdating doon, hindi naman ako makasakay sa mga aeroplano dahil pulubok. Nagpa-charter na lang ako sa parang ambulansya ng aeroplano para na makabalik ako. Tapos pagdating naman sa Manila, the next day, Monday, humihingi ako ng appointment sa NBI. Ayaw naman akong pag-usapin nila Director Giran. Magsasabi sana ako sa thread ko. Tapos magsasabi rin ako sa ginagawa nila panghuli. Ang sabi nila, ipanaraw sa level niya, kailangan ko usapin ko si Aguirre. So, yung ibig sabihin, nung narinig mo yung terminong titirahin ka, ang nasa isip mo, papatayin. Hindi mo naisip na... Kasi yung titirahin, dito sa amin, titirahin, ibig sabihin, kakainin namin yung mga pagkain eh. Or titirahin, ire-raid yung mga illegal operation ng sugalan mo. Hindi ba ganun din ang ibig sabihin? Hindi magiging ganun. Una-una, buhay ko talaga yun. Siyempre, wala namang pasugal doon. Pangalawa, hindi illegal ang anak ko ito. Okay. Sabi ng PCSO, Atong, sabi ng PCSO, front nyo lang daw ang Meridian Vista Gaming Corporation, pero weteng operator ka raw. Okay. Ang PCSO, gusto kong maintindihan niya, marami naman sila abogado dyan. Ang tignan nila maigi, ang permit na binigay sa amin, ang authorization na binigay sa Meridian ng CESA, High Ally and Virtual Gaming and Derivatives. Ang ibig sabihin niyan, maski na high-LA na tao, high-LA na computer, high-LA na maski na yan ang permit namin at variable ang numero. Huwag kayong invento ng invento. Ginagamit nyo ang media para lang ma-justify nyo yung kalokohan ng PCSO. Ang PCSO, tignan nyo ang charter ng PCSO, hanggang sweepstake lang yan sa lottery. Hindi allowed dyan na magpa-franchise sa mga private individual, lalo na sa mga gambling lord. In-accuse nga nila mga gambling lord na nagsisit ng sales eh. Tapos ika-cancel nila, tapos ibinigay pa rin nila sa mga gambling lord. Tapos from 10, lagay na natin 10% ang dinideclare. 20% na ngayon. Pero inasan yung 80%. Pero Atong yung CESA na permiso daw, sabi din ng PCSO, hanggang Cagayan ka lang daw, bakit lumabas doon yung operation ng Meridian? Tama ba? Ito na naman ang sinasabi nila ng PCSO na naman. Basahin nila maigi lahat ng authorization na binigay sa amin ng CESA. Ng CESA? Ang CESA, nakalagay doon, kaya kong patunayan sa inyo, nakalagay doon na ang sabi nila, kumuha ka lang ng permit sa local government, basta, ibig sabihin ng local government, kumuha ka lang ng mayor's permit, basta basta ang laro nasa loob ng CESA, pwede yan.
which is kinontest niya nung panahon ni GMA, pinakasan nila Okay. ang permit namin, na napatunayan naman namin na sinabi naman ng court na pwede. Tapos, napunta na sa Court of Appeals, sinabi nila na tama yung in-affirm nila ang desisyon ng judge. Pagdating naman sa Court of Appeals, nilabanan na naman ng gobyerno yan, napunta na sa Supreme Court. Tapos, no 2016, sinasabi na naman yan, na natalo na raw kami. Hindi totoo yan. Ibinalik yan sa Court of Appeals. Meron lang, sinabi na Supreme Court na ibinalik sa Court of Appeals, meron na silang kiniklear. Pero naandun pa rin ang TRO natin. Bakit pagbabanta ng buhay mo? Gusto ba nilang agawin yung operation sa'yo? Dahil ang grupo ni Aguirre, inamin na niya na ang kapatid niya na pumapasok na sa laro, sa Bicol, sa ganyan. Inamin naman niya na binigyan nila ng franchise ng STL ang kapatid niya. Dahil sa influensya niya, nabigyan ng kapatid ni Aguirre. Si Aguirre, yung OD Aguirre, inamin naman niya kahapon. Walang delikadesa yun eh. Di ba? Pwede ba naman yun, nasa gobyerno ka tapos ang kapatid mo, pag-operate mo niya, gagamitin mo front ang kapatid mo, di ba? Yung sa panig ni Esperon, ano naman? Kay Esperon naman, hawak nila, sinasabi naman nila na nakuha nila ang franchise ng Pangasinan. At sinasabi rin naman ni Corpus na ang Class 82 na grupo niya, tumutulong sa kanya, kumuha ng mga kanya-kanyang franchise. Una-una, saan kukuha ng pera yung mga Class 82 na yan, na para ikapital niya na 100 milyon, kung hindi sila, ang ginagawa nila sa information namin, nangihingi ng pera sa mga gambling lord, yun ang ginagamit nila. So anong plano mo atong laban dito kina Aguirre at Esperon? Well, ako, sinasabi ko na lahat ng totoo. Kung ano man ang meron dyan, sinasabi ko lahat ng totoo. Sino na ba magdesisyon? Ang presidente na magdesisyon niya kung ano talagang, kung totoo lahat ng sinasabi ko, hindi. Masisip naman niya lahat yun eh. Diba? So malinaw na yung permiso ng Meridian hindi nyo ginagamit sa weteng operation? Hindi po. Ang weteng, tinatawag na weteng, ang illegal na weteng, dahil walang permit yan. Yung implementation ng weteng, nagiging masama lang yan. Yung sinasabi nila 1 to 37, 1 to 38, kung ano man yung numero, pag walang permit. Okay. Pinaimbisigahan na ni Aguirre sa NBI yung sinasabing banta sa buhay mo, Atong? Paano naman kami maniniwala sa kanya sa NBI niya? NBI nga ginagamit niya para raid. NBI din ang ginagamit niya sa kalokohan. Paano ako maniniwala sa investigasyon na safe ang buhay ko sa NBI? Humihingi na ako ng tulong sa NBI, ayaw nila ako bigyan ng appointment. Okay. At sabi ko si Aguirre, paano naman magiging safe ang buhay ng mamamayan dyan? Okay. Maraming salamat. Unang higan. Ang NBI dapat, krimen ang binabantayan niyan, hindi sugal. Hindi ba tama? Malawak din ang sakop kasi ng NBI. Kung ano yung hiningi mo tulong, tutulong sila dapat. Okay, Ato, maraming salamat. Salamat ha, ingat ka. Okay, thank you. Okay, si Ginoong Atong Ang at abangan nyo po't sinusubukan din namin kunin ang panig na Secretary Aguirre, baging sina Secretary Esperon, NBI, siguro pati na PCSO, kung ano talagang operasyon na ito ni Atong Ang.